Pilipinas. Mga simbahan, mga ganitong covered court. Kaya napakabuti ang Panginoon. At tayo po ay patuloy na gagawin ang kalooban ng Panginoon na magpahayag ang salita ng Panginoon. So sa gabi ito, tayo po ay aawit para sa Diyos at tinatawagan ko na yung mga kasama ko na magbibigay ng pag-aawitan sa Diyos sa gabi ito. Yan. Pwede na naman po kayo pumasok po dito. Yan, yung mga upuan pa. Para naman makakilala na po tayo. At may pag-pray kung may panalangin po kayo namin.
glory. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayan. Pwede pa rin po natin ipalakpakan ang kamay. Hindi pa para sa amin. Ginagawa ko rin para sa Diyos. Amen. Here I am. I come to find you. Here I am to see your grace, to bring you all over me. I have to ask myself one thing: how I can know anything but grace. And here I am. I've come to find you, have you, and here I am, and I will change, because you gave your life for me, you crucified yourself for me, now I can do anything but
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Who you are, I am. The reason that I live is because of God. The reason that we are here, not because of us, but because of God. Amen. I will worship. I will worship you. I will Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon sa oras na ito. Andoon ang lahat ng bagay na nangyayari may rason. May rason kung bakit ka narito at kung may rason, bakit mo naririnig ang boses nito. Sapagkat ang Diyos may plano sa buhay mo. God knows your heart desire. And God loves you so much than ever now. He crucified because of you and because of me. And God, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagsubok, pananampalataya mo sa Diyos, kaya mo pa rin pagsabihin, Lord,
sapagkat ikaw ay panalo. Higit na panalo ng kahit na sino pa man. Sapagkat ang pinuntahan mo ay Diyos na buhay. Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos.
ating inawitan ng Panginoon. Patuloy natin na ngayon ay mapakinggan din natin na meron po ating mahal na ama ng barangay. Narito po siya. O ang mga may kagawad po niya. Pwede ba na may pilihan po kayo na mag-encourage din po sa bawat isa sa natin, ang official po ng barangay ng San Roque po. Dali kapitan, apo kapitan, apo kagawad, dalitan. Kumay kayo, kaya't nimat na mga ganit di boses niyo, mga ganit di mensahe niyo. Alang-alang, iti ayat iti apo. Anda, apo rin iti kaya ito tayong opisyal di barangay. So may kayo, apo nagkakait na, ura ka siguro tanod, mabalinan. Awan? So, awan, nagapsada. Nagkaroon ng courage sa kapsat. Nagtatani ako mga kapitan, nung tayo mga amati barangay. Awan po? Wala po? Kagawad po, meron po. Pag may kagawad po. Magandang gabi po sa ating lahat po. Ang aming mga bisita. Itong araw na po ito, itong gabi na ito na mismo ng kagandahan po na naririnig po natin. Ngayon po nagpapasalamat tayo po sa inyong lahat po, yung mga bisyalis namin po dahil napakot po sila sa bukid. And then yung kapitan namin po, na pumunta po doon sa may niya po, busy po kasi ngayon po nandito yung mga talo na kami po yung nagbibigay ng mensahe ng maraming salamat po sa inyong lahat po. And God bless all of you. Good day po. Salamat, sir. At alam natin, isa pa rin yung Diyos na ating dinadakilang ngayon, pinapasalamatan, sinasamba, at pinupuri. Kaya maraming salamat sa barangay nito. Nawa, pagpalayan tayo ng Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kami po'y lumilibot dito sa Pilipinas. Marami na po napunta po namin, galing na kami ng Bisaya. Ang tatlong bayan na pinuntahan namin, ikot kami dito sa Pagkasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Nueva Ecija, maging dito sa Tarlac, at ibang bahayan po. Kaya po ay minsan ang Panginoon ating sinasamba. Kaya hindi naman natin talaga yung bang buhay na walang hanggan na upang ng Panginoon. Ito ay voluntary lang. Yung mga nais lang na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kami po ay naparito upang hindi natin natin ang religion. Ang hinahatid lang po namin ay salita ng Panginoon, ang makapangyarihan ng kanyang salita. At ito po yung pinakamaganda na yung offer ng Panginoon. Pag tinanggap natin sa Jesucristo na ating Panginoon at ating nagbigay ng buhay at pag-asa, ito po yung nakakalugod sa harapan ng Diyos. Kasi ang taong walang si Jesucristo sa kanyang buhay ay napakahirap po. Kasi ang sabi po sa Revelation chapter 20 verse 15, pag isang mananampalataya at hindi na tinanggap
sa Yesu Kristo, ito po ay kapahamakan ang kanyang buhay. Yan. Ibig sabihin po, mapupunta sa impyerno. Yan. Ito pala yung napakabuti na yan po. Ito napakaliwanag. Ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa laot ng ako. Yan po yung impyerno po yan. Grabe po yan. Ibig sabihin, ang mananampalataya kailangan na tanggapin natin sa Yesu Kristo bilang Diyos natin at paglilingkuran natin. So, kailangan po natin na tanggapin sa Yesu Kristo upang yung alok ng Diyos na buhay na walang hanggan matatamo natin at hindi po tayo mapupunta sa impyerno. Ito po yung napakahalaga na kung bakit tatanggapin natin sa Yesu Kristo, parang may sulat po yung pangalan natin sa libro ng buhay. Napakaliwanag po yun. Pagkatapos po ang buhay na ito yung pinakamaganda. Pag tinanggap mo sa Yesu Kristo, pinamuhay mo, naglingkod ka, ito yung paroonan. Napakaganda. Revelation chapter 3 verse 5. Sinasabi ko lang ito. Sabi niya, ang magtatagumpay. Yan. Pagkatapos, ang buhay na ito at sasauri sa Diyos. Yan. Ang magtatagumpay ay daramdam ng puti. Damit po yan na puti. At hindi ko kailanman buburay sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. So, napakabuti yan. Yung paglilingkod, pagtanggap natin kay Kristo at paglilingkod natin, ibig sabihin, hindi niya buburahin ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang susunod sa niya, kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama. Yan ang sinabi ng pahayag niya John the Beloved. Ang sabi niya yan, sa Ama nating Diyos, ang pag-endorso ng Panginoong Jesucristo sa Ama, yan, kikilalanin ko siya sa harap ng ating Ama at ang kanyang mga anghel. Ang kanyang mga anghel, yan po yung mga seraphim, angel ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin, pagkatapos ng buhay na ito, pinaglingkuran mo ng Diyos ng tama, tinanggap mo siya at pinaglingkuran, daramtan tayo ng mapuputing damit. At sabi niya, hindi tayo ikakahiya sa kanyang Ama, Amang Diyos na sa langit, upang doon nandun ang mga angel ng Panginoon. Ito yung mga sekreto na hindi alam ng mga mananampalataya. Na alam nila, pagpunta lang ng church, tama na yun. Kaya sa gabi ito, napakapalad na narito kayo. Kaya mamaya, pagkatapos po ng mensahe ng Panginoon sa ating pastor, ay kung patatanggapin kayo, gawin niyo po yan. At napakahalaga po yan. Maraming katuroan ngayon. Nang sabi niya lang, wala pang impyerno ngayon. Mayroon na po ang impyerno. Noong pa mayroon na. Kaya huwag po kayong maniwala na walang impyerno ngayon. Mayroon na po. Tingnan niyo pang panahon ngayon ng init. Diba? Parang impyerno. Ang init. Pero alalahanin niyo, mga minamahal, mga kapatid namin dito sa Roque, ang init sa impyerno, tuloy-tuloy po yan. Wala nang hangganan. Dito pa lang sa lupa, paglingkuran natin sa Yesu Kristo na siyang nagbigay ng pag-asa. Amen? So, salamat sa buhay niyo. Kaya sabi ko sa inyo kanina, na mayroong isa, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, ang Diyos na narito, ay papagpalain yan. So, napakapalad po ng bautis sa atin. Kaya sa gabing ito, ihanda natin yung buhay natin. Ito yung napakahalaga, ang banal na salita ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Solomon sa kanyang salita, ang kanyang salita ng Diyos sa kanya, sabi niya, hawakan mo mabuti, mahigpit, huwag mong bibitawan. Kasi iyan ang buhay mo. Akalain niyo po, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay.
Kaya pag isang mananampalataya ay parang wala lang, 50-50, ay delikado po yun. Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya nga po kami nagsasakripisyo, pumupunta sa iba't ibang lugar. Natutulog kami kahit saan-saan. Kasi kami tinawagan na sundalo ni Kristo. Kaya po, kasama namin pati mga anak na. Ganun po ang buhay namin. Kaya kami nalulungkot minsan na ang tao na tumatanggap kay Kristo ay pupunti lang. Ayaw nila. Kaya wala na po kami magawa. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Prophet Ezekiel, ang sabi niya, ang mga dugo ng mga tao, pag hindi namin ibibigay ang salita ng Panginoon, pag hindi namin inabot ang mga tao na nangailangan ng salita ng Panginoon, pagdating ng panahon, pag kukunin ang buhay namin ng Panginoon, hahanapin ang dugo ang mga tao niyan. Kaya lagi namin sinasabi, na nawa ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Hindi nyo makikita ang buhay dito sa sanlibutan. Ang buhay na walang hanggan po sa langit. Wala po dito. Mayaman ka ngayon. Maganda ang bahay mo ngayon. Marami kang sasakyan. Guwapo. Maganda ka. Ang tingin lang ng Diyos, pag walang Diyos sa buhay, wala si Kristo, sabi niya, basura ka lang. Sabi niya, hindi ka kilala pagdating ng panahon. So nakakalungkot, mga minamahal. Kaya kami lumilibot, kasi nais ng Diyos ay babalik na. Kukunin niya ang iglesia niya. Kukunin niya ang mga anak niya. E paano? Bilang magulang, nandito kayo, wala yung mga anak niyo. Pagdating ni Jesucristo ngayon, o bukas, nasaan yung mga anak niyo? Malulungkot kayo na lang. Kung ang mahal mo sa buhay na sa impyerno ay ang kapahamakan. Kaya wala po tayong magawa kundi kami magbahagi ng katotohanan. Mga kapatid, marami na kaming pinuntahan ng mga lugar. Mga lugar na nakakatakot kahit saan. Pero ang Diyos, kami nakatayo hanggang ngayon. Kaya salamat sa aming team yan, Pure Heart Worldwide Ministries Incorporated. Bukas, nandun kami sa Balungaw, Pangasinan naman. Ganito pa rin yun. Biyernes, nandiyan kami sa San Manuel, Tarlac po. Sunod-sunod na po ito. Kaya habang malakas pa kami, ginagawa namin. Pagdating na sa Kristo, yung ayaw tatanggap, ayaw maglingkod sa Diyos, pasensyahan na lang po yun. Kaya kami lumalakad, kasama ng Panginoon na siya nagbigay ng aming kalakasan. Kaya kasama namin ang aming chairman ngayon, walang iba kundi Reverend Astor Alfredo Cabal Jr. Kaya praise God. Hallelujah. So, muli ngayong gabi ating mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Sa nakaraang araw, nandun na isinilibrate natin ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa Cruz Bantay Calvario. At grabe ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya na gusto ko na pag-aralan natin yung salita niya na sinulat ni Apostol Juan sa John chapter 3, verse 16. Dito makikita natin kung paano ang ginawa ng ating Panginoon. Sabi niya doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, upang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung titignan natin sa ating na salita ng ating Panginoon, may tatlo na nakalaan doon na regalo ng ating Panginoon. May tatlo na regalo doon. Una na
regalo ng ating Panginoon, yung sinabi niya na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, anuman ang iyong kalagayan, mayaman ka man, mahirap ka man, guwapo ka man, pangit ka man, pantay-pantay ang pagtingin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos. Kasi isa ka na binigyang halaga ng ating Panginoon. Bakit? Ibinigay niya ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, ay nandoon na pinahalagahan ka ng ating Panginoon. Dahil lahat ng nilikha ng Diyos sa buong mundo, tao ang pinaka-importante sa lahat. Bakit? Kasi ikaw lang ang may kaluluwa at espiritu. Ang mga hayop, totoo na mumuhay sila, pero wala silang kaluluwa. Tao lang ang binigyan ng Diyos ng kaluluwa. So, ibig sabihin, importante ka, mahalaga ka sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Walang nilikha ng Diyos na tao na hindi niya minahal. Lahat minahal niya. Kaya, mahalaga ka sa Kanya. So, una, na regalo ng ating Panginoon, yung pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, na regalo ng ating Panginoon, na ibinigay niya sa lahat ng kanyang mga nilikha, ay yung pagkapako ni Jesus. Yung ibinigay niya ang kanyang sarili para tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan. At siya lang ang nakagagawa. Bagamat ang daming mga tao na kaya nilang gawin, pero iisa lang ang ibinigay ng Diyos Ama para siya ang tutubos ng kasalanan ng buong mundo. Ang mga gumagawa ng mga bagay na yun para pansarili lamang nila. Dahil ang akala nila, kapag ginawa nila na magpapano sa krus, ibig sabihin, mapapatawad o mababawasan ang kasalanan ng tao. Pero hindi. Kasi, sabi sa Romans chapter 3 verse 23, sinabi na doon na lahat tayo ay nagkulang at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tapos sinabi niya sa verse 10 ng chapter 3 ng Romans, sinabi niya doon, walang matuwid, walang kahit isa. So, lahat ng mga tao nagkasala. Kasi, dahil kay Adan at saka kay Eva. Ibig sabihin, itilukan mo na nagtawid na baso. Mayag ka man kay Madika, ang nagtawid mo nga baso. So nga ibaga na, awan tinalintag, awan uray na isa. Idi imay ni Apo Jesus, di tinawaw tinaga. Muna tatay kang kaslayan na, sinilibrakan tayo. Dayjay inarangit ni Apo Jesus, ijay krus bantay kang baliyo. Intag na ti kakaisunan, ngarapyag na, at numasubot intiro nga sa nalubungan. Kat dayjay, hindi may sa regalo iti Apo. Babae, ipanagayan
Jibiyag na. Tapno iti kasta, mabayadan anin nga basol. Actually, ang basol kuman. Nga tikabusol. Hanang kayat kang may maysa. Ni Satanas, hanang kayat kang may maysa. Kunat insitay ratay. Pinanayan na nga at danangin ka ni Tierno. Kat ni Satanas, kapuntahan na nga kayat kang may maysa na may kapwag ni Tierno. Ay kat mangalaki kagwana. Anya daramirin na. Anya daramirin na. Sugsugan na dari tao nga agarhanit itibaso. Sugsugan na. Kat itao hana nga mapupuutan agar-aran ng itibaso. Isang manang tiyapo dagulman nga baso, basikman nga baso, parparihas nga baso, di ba? Isungat mo na ni Pablo, iti Romans chapter 6, verse 23, isupapat ni baso, isu ni patay. Haan nga patay, physically. Lumampay ka parusahan ni gobyerno, nung nagbaso ka, ikulong ka, tapos nadaray ay electric chair. Puno bitayin ka. Di sa baling ka bansa, kagwa na, nung nagbaso ka, bitay. Di sa limanan tiyapo ko na, nung nagbaso ka, piso papat ni baso, iso ni patay. So, amin na baso, basikman na baso, awan excited, igisang manati ako, basta nagbaso ka, question mark, ipan na kay salakan mo. Nung ituloy tayo dyan, may resikulo, kuna na, ngel, adamin na. Ngel, tinaparaw, asawa ti Diyos, kuna na dyan, isuti, diyan na agnanay. Isuti, di may tatlo. Galigang interti ako na kunana sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May naghihintay na buhay na walang hanggan doon sa langit. Yun ay inihanda na lugar ng ating Panginoon para sa mga mananampalataya sa Kanya, para sa mga nagsusurot sa Kanya, para sa mga ibinigay niya ang kanyang buhay doon. Magtatamasa ng buhay na walang hanggan. So kung titignan natin mga kong kapatid, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kailangan pahalagaan natin ang salitang ito dahil ang tatlong regalo ng ating Panginoon na ibinigay niya ay pahalagaan natin. Pahalagaan natin kasi kailangan yun. Tignan natin ang ating mundo. Grabing nangyayari ngayon. Whether you like it or not, parating na ang ating Panginoon at kukunin niya yung mga may Kristo sa puso. Yung mga may Kristo sa puso, kukunin niya. Bakit niya kukunin? Kasi i-exit niya sa darating na kahirapan. May darating na kahirapan. Iwan ko kung nabalitaan niyo yung inaang nila dito sa Maynila na the greatest earthquake. The biggest earthquake. Paspasungan ganda. Kat napasama kan Diyak amuno nabuyayo.
Myanmar. Di napasama. Grabe. Nagadulong na natay na tao dahil na naging ganun. Tapos iti AA. Ano napasama ng AA? Di ba? Why? Bigla natin na nagtubo ni Apoy. Kasama ngayon mo dito, hindi pagkapasamatan na. Nakasagana ka kami. Tatlo itikasta. Uray numatay ka. No adda Kristoin ka. Agbiyak ka ako. Di kasumbahin ka. Grabe yung nangyari ka. Hantay na mapigilan tayo ta. Ngayon nakalakad di Biblia. Insurat ni Pablo kada kita kay piso. Nga ichimpo tayo. Dumakas ka. Hanin na sumayaan ang ilubog. Padakas ka. Ngayon umay ki Diyos. No imay ki Diyos. Kaya nangasawin. No saan ka na nakasali. Dahil dyan iiksit na. Titawag din dyan rapture. In the twinkling mo ba na ay nagiti-alin na da Kristo di puso na. Iiksit na. Isukat di Biblia kunanay libro ni Matthew ada duwang na tao. Ada geda ang tao. Di may isa maala, di may isa makati. Ada duwang na babae kunana agding-giling da. Jaga mo nadalunan nila ito'y. Dagiti mother dito'y. Jaga mo nadalunan dahil paggigilingan nga itibalanon. Pero kunana ti Biblia at duwang na babae agding-giling da. Di may isa maala, di may isa makati. Ada di kaya nang saun dyan. Di kaya nang saun. Jay ada Kristo di puso na nakasagana anytime na umay Diyos alala rin ikukuha na iso may isip. Ngayon sa awan tingkan Kristo di puso kaya nang saun mabati ka. Kat nung nabati ka dumalang ka ipirmi na ringan. Tawan nga iniksit ni Diyos dahiti ada Kristo di puso na at turay wenteng ti Antikristo. Amoy na di Antikristo. Jipiki nga Kristo. Umay dito'y. Kaya ipilit nanto nga anin nga tao matatakan itatlo nga sais. Nga daita nga tatlo nga sais. Kaya nga nasawoy Marta ni Satanas. Tatay jay may isa nga sais number tinagan na. Jay may dagwa number middle initial na. Jay may tatlo number yun. Isu nga 666. Isu nga no saan ka nakasagana kay awantin ka ni Kristo automatic mabati ka. Sunarigan isu nga pili mamapan kani sakripisyo kada kinaguma-guma na lugar nga iyap abot ni karakwada ti ayat ti Dios tanganin ti Apo dayta ti kayat na sutimangtato ti Dios kakailangan maabot amin nga tattao mamuanda iti kinapudno tani kinapudno isok mangwaya-waya kada iti tattao. Isok nga intun bigat at kayo di San Miguel Tarlac. Di dati may kadwa na papanangin. Sumarunong Mirpilis at kami di Balungaw. Takayat ngamin nga maabot amin nga tattao. Maamanda ti kinapudno. Tanganin dagiti tattao ang magpagsada nga ti pagarunda. Dalan nga nalintag ti pagturungan na. Ngam kayang dalan nga panakadadaan
iti Apo. Iti John chapter 3, verse 3. Malaksik nga iti tao may anak ang mabalbaliwan sa nandung ang mabalin nga itao iti pagarian ti Dios. So kailangan may anak kang mabalbaliwan. Isutay iti pinangadawan dahil born again. Inalala na ito nga suhito. Kailangan maborn again ka. Nga madaman sa mga tao iti Biblia ko na kasano ti aramidan iti may sa mga tao at mutikas ta ko na magunugan na daytay pagpagayo at biyagin na nayon. Apay mo kadi kunanan nga agsubliya di anakan ni inak tapno iti kasta may anakan mga no literal na kasasaad halo mga balit. Ang ikadak ko manayag pa yung anakan ni inak. Ha? Ngayon ti Apo makitong-tong espiritual kalalitan tao. Kat kunana di may anak iti danom ket espiritu sa nanto kababalin isugret di pagarian ti Dios. Kaya nga sa uwan hangarot nga iti relihiyon napintas kada relihiyon na napintas iti ada organisasyon na ngayon ti kayat ti Dios jay ada Kristo ti puso na jay ada Kristo ti puso na kasi kayat ti Dios isungan ti day kinarabiya iti nakakabsat plano ti ako day ko no apay nga ada kaniti ko'y tapno ada nga mamuan ko ti kinapuno may papatin ko na babalon ka lang isasaunan. Kailangan kunana duwa iti papanan ti tao iti langit ken impierno. Isunga awit ti magpagali ka iti tao. Iti kastoy nga wagas tapno iti kasta adda nga masulutan dagiti tao. Iti pagayatan ti Dios. Takayat nga no adapan nakabalik na amin nga tao may salatan kuma ng nagsanggasat ay tinakabsat taingkid na ti free will tapno han awan to iti itutulong tayo internet iwaya-waya iti tunggal may sa nga sika kay desisyon sika iti at choice no anya itus mo no anya iti kayat mo pinyon no anya iti kayat mo at atinyan iso nga uray kay basit iti timamunuitan kunang isaw ti Apo no adda kay sakarwa ngay masligan ti Apo Dios millions of years tagaragsan. Hanya makita physically at kada dito'y nagatog nga sirapin angel ti Apo. Dagiti discerner makikita da at kada dito'y kadwa na yung ida. Isunga iti kayat ti Apo ita. Jay tanglo nga regalo iti Apo awatan tayo. John chapter 1 verse 12. Kada iti amin ay bawat kinkwana ikanay dati kalugtagan ang balin na anak ti Dios. So, maawagan ka na anak ti Dios no inawat ko isuna kas manubog kita ni salatan mo kag ipasurat tayo itinagan mo ijay libro ijay. Ibasa darat tayo ijay Revelation iti Lucano Apokalipsis nga kailangan nga may surat tinagan mo iti libro ijay. Kag no hangmo nga inawat ni Apo Jesus kani pa surat tinagan mo automatic nga impierno bagsak mo.
ti Apo kititayan na ka, kititayan na lang na puso. No apay nga daga dito'y nganin na impuswang tinumayo dito. So mamaragsanan ti Apo. Tagta, kaya juga di. Nga uray kay tagta umayon ti Apo. At may saka nga kasali nga umay na dagta. Umay na alam, iiksit na, di mapasungat nga rita, ilay tinalog. Mayat naman kin madika, mapasamak kita, tanakalaad, ti sao ti ako. Isungat ti dayo pinukuntawan, simple laan, iti panangawat kini Apo Diyos. Sumurot ka lang ti ababa ka panagkararag a panangawat kinkwa na ken panakay surat itinagan mo iji libro ti biag. Taalin kunana kailangan maisurat isu nga ipasurat tayo iti Apo. Itinagan tayo. Tapno iti kasta initay nga alaen na ti biag tayo ammo tayo no sa tino ti pagturungan tayo. Ammo tayo. Santay nga mo no, awan ni Kristo kinkahan mo nga mo. Ipagarok mo, gapu ta relihiyoso ka, nanipot kinaubing mo, mapangkay, iti may isa nga simbahan. Kat umanayan tayo dyan, tapno kunam nga may salakan ka, ngam dakkel kaya mga question mark. So dawatit man nga tumakdag tayo. Taapan tayo ti ababa nga panagkararag